Sa video na ito ay pag-usapan natin ang story ng buhay ni Ate V, kung paano siya nagsimula sa showbiz industry at naging isang politician, ang kanyang net worth at ang kanyang mga properties. Siya si Rosa Vilma Tuason Santos o mas kilala sa tawag na Vilma Santos. Siya ay pinanganak noong November 3, 1953 sa Manila dito sa Pilipinas. Maliban sa isang pagiging veteran actress, siya ay isa ring singer, dancer at ngayon ay politician. Noong 1980, si Vilma ay kinasal sa aktor na si Edu Manzano. Meron silang isang anak, ito ay si Luis Manzano. Noong 1982, ang relasyon ni Ate V at Edo ay nag-split. Noong 1992, si Ate V ay nagpakasal kay Ralph Recto at meron silang isang anak, ito ay si Ryan Recto. Nagsimula sa kanyang acting career si Ate V noong 1963, kung saan isa sa mga uncle ni Ate V ay isang cameraman. Sa murang edad, sinubukan ni Ate V na pumila para sa audition sa Trudy's Liit. Sa kanyang audition, siya ay ni-require ng panel na kumanta, sumayaw at umiyak. At naging tagumpay naman dahil nakapasok siya at nakuha niya ang parte sa palabas. Katunayan niyan, siya ay nakareceive ng FAMAS Awards bilang Best Child Performer noong 1963. Siya ay naging cast din sa Bawat Pintig ng Puso noong 1964, sa Maria Cecilia noong 1965, Kasalanan Kaya noong 1968, Iginuhit ng Tadhana noong 1965, at sa Pinagbuklod ng Langit noong 1969. Ang mga naka-love team ni Vilma Santos ay sina Jay Ilagan, Edgar Bobot Mortiz at Christopher De Leon. Pero sa interview, sinabi ni na Ate V at Christopher na may kilig factor sa kanilang dalawa. Pero dagdag din nila na trabaho lang yun, walang personalan. Noong 1973, matapang na tinanggap ni Ate V ang solo para maging iconic heroine sa palabas na Darna. Dahil sa palabas na ito ay mas lalong hinangaan si Ate V, kaya naman nabigay sa kanya ang titulo bilang Philippine Movie Queen. Siya ay gumanap din noong 1977 sa palabas na Burlesque Queen. Dahil sa Burlesque Queen at sa parehong taon na yun, nanalo si Ate V ng Best Actress sa Metro Manila Film Festival. Maliban sa pag-acting, siya ay naging producer din, director at writer. Katunayan, ayon sa kanya, siya ay nakapag-produce ng 6 na palabas. Meron nga daw siyang film production company noon na pinangalanan niyang VS Films. Nakapag-produce siya ng mga pelikula na siya rin mismo ang nagpo-produce ng mga outfits. Ang nag-manage noon ng kanyang production company ay ang kanyang ina. Pero sa sobrang kabaitan ng kanyang ina ay sinamantala ito ng ibang tao. Sa panahon na yun ay pinagbubuntis ni Ate V si Luis at kalaunan ay nabalitaan na lamang ni Ate V na nagkautang-utang na ang kanyang production company. Pagkatapos ni Ate V manganak, ay nagtrabaho ulit siya para mabayaran ang utang na winaldas na ibang tao mula sa kanyang company. Pagbalik niya sa trabaho, tuloy-tuloy na at sunod-sunod na ang kanyang mga proyekto at naging box office pa nga ang kanyang mga projects. At sunod-sunod na rin ang kanyang mga pagkapanalo sa mga iba't ibang parangal. Ang mga palabas na Extra at Lazarito ang mga ni-produce at ni-direktoran mismo ni Ate V. At siya mismo ang sumulat at gumanap sa mga pelikulang Mardi noong 1969 at Biktima noong 1974. Masasabi kong hakot awards si Ate V dahil sa sobrang dami niyang natanggap na mga parangal sa kanyang journey sa showbiz. Siya ay nakatanggap ng 4 na PMPC Star Awards for TV, kabilang na dito ang 2 Best Musical Variety Show bilang host. Nanalo din siya bilang Best Actress in a Single TV Performance sa Maalaala Mo Kaya o MMK sa pamagat na regalo. Sa Cebu City Film Festival noon, itinanghal din si Ate V bilang Best Actress sa pelikulang Karma. Ito ay naganap noong 1981. Best Actress din siya sa FAMAS Award at Metro Manila Film Festival para sa palabas na Pakawalan Mo Ako.
Hakot Awards na naman siya noong 1982 at nakuha niya ang Best Actress Awards sa palabas na Relasyon. Mga parangal mula sa Catholic Mass Media Awards, FAMAS Awards, FAP Awards, Gawad Urian at Let's Talk Movies Awards. Sa sobrang dami niyang mga parangal ay hindi na kayang isa-isahin. Kabilang sa nagbigay sa kanya ng Best Actress Awards ay ang Bata Bata, Paano Ka Ginawa, Mano Po 3, In My Life, at ang hindi malilimutan at napaka-iconic na pelikula na kasama niya si Claudine Barreto, ang palabas na Anak. Kabilang ako sa milyon-milyong mga Pilipinong napaiyak ng pelikulang ito dahil napakahusay at napakagaling ng kanilang aktingan dito. At maliban dito, napakarami din ng mga international award-giving bodies ang nagbigay ng mga parangal kay Ate V. Punta naman tayo sa kanyang political career. Noong 1998, pumasok sa politika at tumakbo bilang mayor ng Lipa City, Batangas, si Ate V, kung saan siya ay nanalo ng 3 consecutive elections. Tumakbo naman siya bilang governor ng Batangas noong 2007 sa Philippine General Election. Siya ay nanalo at naproklama noong May 21, 2007. Pagkatapos ng kanyang third at final term bilang isang governor ng Batangas, siya ay nagdesisyong tumakbo bilang first representative ng 6th District ng Batangas at nanalo. Siya ay naging co-author ng SOGI Equality Bill, Anti-Discrimination Bill, Magna Carta for Daycare Workers, Maternity Leave Increase Bill, Cancer Awareness Bill, Expanded Senior Citizen Bill at Postgraduate Education for Teachers Bill. Sa kanyang pang-apat na term, siya ay tumakbo ulit at nanalo bilang governor ng Batangas ngayong 2025 Philippine General Election. Nanalo rin ang kanyang anak na si Ryan bilang congressman, pero natalo si Luis bilang Vice Governor. Ngayong 2025, para sa Metro Manila Film Festival o MMFF, kasali si Ate V sa pelikula na Uninvited. Dahil sa napakahusay ng ating star for all seasons na si Vilma Santos, siya ay nanalo bilang Best Film Actress sa Uninvited, na binigay sa Platinum Stallion National Media Awards. Narito silipin natin ang kanilang mansion at farm na matatagpuan sa Lipa, Batangas na malahasyenda. It's all black. Yan, tapos mga taniman. Hindi muna tayo yan, mga taniman yan, mga buko-buko uli yan. Yan po, nandun yung mga baka. No, yan o, green talaga. Yan o, tinan nyo, green talaga. Ay, buno tayo ng tanim tsaka sa mga baka. Puntahan natin pag manganganak na. What about you? I'm fine. Just had lunch. How's your lunch? Marami sa mga followers at fans ang nagtatanong kung gaano nga ba kayaman si Governor Vilma Santos. Ayon sa survey, top 6 si Vilma Santos Recto na merong 567 million pesos. Ngayong buwan, December 2025, milyon-milyong mga netizens ang nadismaya sa naging statement ni Governor Vilma Santos. Ang kanyang sinabi, "Kaya niyo kami tinitira kasi nasa taas kami. At kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo." Bad comments lahat ang mababasa sa comment section. Tens of thousands of comments nakasulat doon ay lumaki ang ulo, mayabang, at mapagmataas. Hindi daw dapat ganyan ang sinasabi ng mga public servants. Agree ka ba o napataas kilay ka rin ba sa statement ni Governor? Ano ang masasabi mo sa issue na ito? Mag-comment at mag-subscribe para palaging updated sa aking showbiz updates. Thanks so much for watching!